sinasabing ugat ng nangyaring gulo sa Zamboanga City, gusto raw ni MNLF founder Nur Miswari na magkaroon ng Bangsamoro Republic. Tila binaliwala na raw kasi ng pamahalaan ang 1996 peace agreement sa MNLF, kasunod ng peace talks ng gobyerno sa MILF o ang Moro Islamic Liberation Front. Bagay na itinanggi ng Malacanang. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Ilang linggo nga lang, Jessica, mula nang magdeklara si Nur Miswari ng independence mula sa pamahalaan ng Pilipinas, naganap itong pagpasok ng malaking puwersa ng mga MNLF faction ni Miswari sa syudad ng Zamboanga. Pero bago pa man ang kanyang opisyal na deklarasyon, ay ilang beses na ring nagpaparinig itong si Miswari na may gagawin siyang aksyon dahil tila hindi siya pinapansin ng pamahalaan. But we have no land of our own anymore. I have 1.3 million forces. They provoke us, then we may decide to go back to action. Tila nagkatotoo ang babala ni MNLF founder Nur Miswari noong nakaraang Hulyo. Kasunod ng marahas na pagsalakay ng kanyang paksyon sa ilang barangay sa Zamboanga City ngayong araw, ang ugat umano nito ang kanilang pagdeklara ng independence. Sa isa nilang campus sa Sulunong August 12, kinausap ni Miswari ang kanyang mga armadong tauhan tungkol sa pagkakaroon ng isang Bangsamoro Republic na hihiwalay raw sa Pilipinas. Sumunod dyan ang pagkalat ng isang text message na pagdedeklara nila ng kasarinlan na nais daw nilang makamit sa mapayapa at legal na pamamaraan. Ayon kay MNLF spokesman Attorney Emmanuel Fontanilla, ang mga nangyari sa lungsod ngayon isa raw self-defense. Dagdag niya, pakiramdam daw ni Miswari na binaliwala ng pamahalaan ang 1996 peace agreement sa MNLF, kasunod ng peace talks nila sa MILF o Moro Islamic Liberation Front na nagbunga ng Bangsamoro Framework Agreement. Sa ilalim ng agreement, bubuwagin ang ARMM Autonomous Region in Muslim Mindanao at papalitan ng isang Bangsamoro entity. Pero ayon sa Malacanang, hindi raw totoo na itinigil nila ang pagpapatupad ng peace agreement sa MNLF. In fact, there is an ongoing tripartite review process of the implementation of the GPH MNLF Peace Pact through the facilitation of the Organization of Islamic Conference. The meeting last Friday with Indonesia was a meeting by the Indonesian representative and the representatives of Nur Miswari. It was in fact Attorney Butch Fontanilla who was present in that meeting. Si Abdul Rahman Macapaar alias Commander Bravo, isang commander ng MILF, sinabing sisikapin daw niyang kausapin ang panig nila Miswari kaugnay ng standoff. Panig ng MILF, baka kausapin si Nur Miswari. Ayon sa isang political analyst, ang deklarasyon ni Miswari dapat naging hudyat na raw para seryosohin ng militar ang kanyang paksyon. Sana nung nag-alma na siya at parang nag-alboroto na siya na parang hindi niyo naman ako pinapansin at yun nga, nag-end na dun sa kanyang rather radical declaration ng independence, binigyan na talaga dapat siya ng pansin. Hindi man daw siya kinikilalang chairman ng MNLF matapos matalo sa botohan sa Central Committee ng dating rebelding grupo. Malaki pa rin daw ang impluwensya niya sa mga dating tauhan. Ang inclusiveness would be any and all, no? Kahit sino man siya, no? And more siya kasi dati naman siyang mataas na opisyal. Ganito rin ang pananaw ng isang dating MNLF commander na ngayon director na ng National Commission on Muslim Filipinos. The charisma is still there with him. He can still make somebody fight. He can make somebody die. He can make somebody do something according to his wish. Yun ang ibig sabihin, nandun pa yung charisma ni Miswari. Ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, itinanggi namang binabaliwala nila ang paksyon ni Miswari sa pagbuo ng final peace agreement. Ayon pa, Jessica, sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ay maaaring hindi lang daw naintindihan ng mga tao ni Miswari kung ano talaga yung nilalaman ng binubuong final peace agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Isasama naman daw kasi ng binubuong pinal na kasunduan ng MILF at pamahalaan yung 42 consensus point na una nang isinumite ng MNLF kaugnay sa 1996 final peace agreement, lalo na iisang lugar lang naman ang sakop ng dalawang grupo. Jessica? Okay, pero Rafi, there were flashpoints, no, na tinatawag, parang may mga warning sign na ipinaramdam din naman ng MNLF in so many ways, no? Right after nagkapirmahan sa Malacanang, nagpahayag sila ng pagkadisgusto dahil feeling left out sila. And then nung July and nung August, alam natin na medyo strong na yung mga statement na binibitawan ng MNLF at naggugrupo-grupo na sila. Ang tanong ngayon, yun ba kaya ay hindi in-address ng Malacanang?
Yun nga, Jessica, yung sinasabi sa atin ng mga nakausap natin mga eksperto, hindi mo na kailangan ng isang intelligence information para makita na ganito yung gagawin ngayon ni Ms. Suari. Marami na siya talagang ipinakita both sa kanyang pananalita at sa kanyang mga puwersa, yung mobilization ng kanilang puwersa sa Sulu. Remember na nakipagsagupa pa sila sa Abu Sayyaf. Dito ipinapakita ng MNLF na talagang potent pa yung kanilang puwersa at marami silang napatay doon sa teroristang grupong yon. So ito yung pagpapakita, Jessica, na talagang malakas pa yung kanilang armadong grupo. Marami pa silang mga baril na hindi binabalik sa pamahalaan, bagamat marami na rin mga dating MNLF fighters na na-integrate na sa militar. Kung kaya't siguro ayon sa mga nakausap nating eksperto ay medyo nabaliwala itong grupo ni Ms. Suari, kung kaya talagang malalim yung kanyang pinaghuhugutan ng sama ng loob. Okay, ang ginagamit nilang word ay inclusive, no? Na previously ginagamit yan sa ating ekonomiya. Ngayon, sa pakikipag-usap din sa kapayapaan. Ang sinasabi ng mga analyst na nakausap mo, Rafi, mukhang hindi naging inclusive itong peace effort ng gobyerno kasi naetsa puwera nga raw itong si Ms. Suari. Yun ba analysis ni Professor Carlos at saka nung isa pang nakausap mong eksperto? Yes, Jessica, ang lumalabas kasi tatlo yung faksyon ng MNLF at isa na nga rito yung faksyon ni Ms. Suari na incidentally ay naoust na bilang chairman ng MNLF sa pamamagitan ng botohan, at yung nanalo ay yung isang faksyon na kinakausap naman daw ng pamahalaan. So hindi po pwedeng sabihin daw na talagang minamarginalize nila yung Moro National Liberation Front. Pero syempre iba yung pakiramdam ni Ms. Suari dahil hindi na siya yung umuupo rito. Bagamat sabi ng Malacanang, yung kanyang tagapagsalita naman na si Atty. Fontanilla ay naiimbitahan pa rin naman sa mga pagpupulong at pag-uusap, lalo na doon sa Tripartite Review Committee tungkol sa 1996 Peace Agreement. Kasama pa rin naman daw yung faksyon doon ni Ms. Suari. So talagang sa ngayon ay hinahanapan nila talaga ng explanation kung saan nanggagaling itong pag-alboroto ni Ms. Suari. Bagamat sinasabi nila na maaari sigurong miscommunication or hindi talaga naintindihan yung iba't ibang punto na talaga namang contentious din naman yung issues na pinag-uusapan, lalo na doon sa pagpapatupad ng lahat na napagkasunduan, Jessica, okay, sa 1996 Peace Agreement. Pero itong grupong sumalakay sa Zamboanga City ngayon, based on my monitoring the whole day, commander daw ito ni Ms. Suari, di ba? Itong nanguna dito sa pagsalakay sa Zamboanga? Yes, Jessica, yan ngayon lumalabas. Bagamat sa ngayon, sa ating pagkakaalam, may wala pa namang direktang sinasabi itong si Ms. Suari. Pero yung lahat ng indikasyon daw ay mga commander nga at mga tauhan ito ni Ms. Suari. Narinig natin kanina si Governor Mujib Hataman na sinasabing kilala niya yung mga sinasabing naroon ngayon sa Zamboanga at talagang alay daw ito kay Ms. Suari, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.